أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ngayon po mga kapatid ay tatalakayin natin kung ano ang da'wa. So ang da'wa mga kapatid, ang salitang ito ay nagmula sa salitang Arabic na da'a yad'u. So yun po ang pinanggalingan ng salitang da'wa, da'a yad'u, na ang kahulugan ay tumawag, mag-aniyaya o kaya mag-imbita. Sa istilahan o kaya sa Islamic terminology, sa konteksto ng ating pananampalataya, ang da'wa ay ang pag-aniyaya sa mga tao tungo sa pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala lamang, sa pagsunod sa kanyang sugo sallallahu alaihi wasallam, at sa tamang relihiyong Islam ayon sa pagkaunawa ng Quran, Sunnah at sa mga salaf ng ummah. So, hindi lamang ito simpleng pangangaral na katulad ng iniisip ng iba. Ito ay isang ibada. Pag sinabi natin ibada, ito ay dakilang pagsamba na ang layunin ay ilabas ang mga tao mula sa kadiliman ng shirk, sa kufur at kasalanan tungo sa liwanag ng tauhid at pagsunod sa Allah subhanahu wa ta'ala. So, ang layunin ng da'wa ay hindi upang sumikat, dumami ang followers, manalo sa debate, makalikom ng donations o kaya makakuha ng papuri sa mga tao. Yung maraming bibilib sa'yo, maraming hahanga sa'yo. Okay? Hindi yan ang layunin ng da'wa. Ang tunay na layunin ng da'wa ay ang ridha, yung kaluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala at ang pag-akay sa tao sa katotohanan. Ano ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Nahl, chapter 16, verse 125 ng Quran? Sinabi ng Allah, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal maw'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan." Anyayahan mo sa landas ng iyong Panginoon. Anyayahan mo ang mga tao, no? Sa landas ng iyong Panginoon nang may karunungan, may mabuting pangaral at makipagtalakayan sa kanila sa paraang pinaka-mainam. So yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. At makikita natin sa aya na ito, sa talatang ito, na ang da'wa ay hindi basta pagsasalita lamang. Ito ay may tamang pamamaraan. No? Dapat ito ay bil hikmah. Ibig sabihin, taglay nito ang hikmah. Merong wisdom, magandang pagpapayo at wastong pamamaraan ng pagkikipagtalakayan. Ngayon, patungkol sa salitang al-hikmah, mga kapatid. Ang salitang al-hikmah ay hindi lamang nangangahulugang karunungan o kaya wisdom, no? Hindi lamang ito yung ibig sabihin ng salitang ito. Sa tafsir ng mga salaf at ng mga mufassirin, ito ay may mas malalim na kahulugan, ang salitang hikmah. Okay? Sinabi ng mga mufassir patungkol sa salitang ito, al-hikmah. Ano ang sinabi ng mga mufassirin patungkol sa salitang ito, al-hikmah? Sinabi nila ay bima anzalallahu alayhi minal kitabi was sunnah. Ang ibig sabihin daw ng hikmah ay sa pamamagitan ng hikmah, ibig sabihin is sa pamamagitan ng ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya mula sa aklat at sa sunnah. Yun ang ibig sabihin ng hikmah. Kaya nga mga kapatid, sa pananampalataya, ang hikmah ay hindi lang yung simpleng pagiging matalino. Ito ay ang paggamit ng Quran at Sunnah sa tamang paraan. Yon ang ibig sabihin ng hikmah. At ayon naman kay Sheikh
Abdul Aziz bin Baz, sinabi niya, ipinaliwanag niya na ang salitang al-hikma ay ang tamang kaalaman, tamang ilm, no? Paglalagay ng bawat bagay sa tamang lugar. Pagpili ng angkop na paraan. Patungkol sa paglalagay ng bagay sa tamang lugar, pag hindi mo alam yung isang bagay, manahimik ka. Yung ilan, nagpapalalim patungkol sa qadar, pero wala silang mga dalil. Wala silang sapat na kaalaman patungkol dito. At pinipili rin natin yung paraan, oras ng pananalita at pag-aanyaya sa mga tao. Ito ay kabilang sa hikmah. At tandaan natin mga kapatid ko sa pananampalataya, hindi lahat ng katotohanan ay ipinapahayag sa parehong paraan sa lahat ng tao. Ang dai o kaya yung nagtatawag ay kailangang isaalang-alang ang kalagayan ng mad'u o kaya yung taong kanyang dinadawahan, yung kanyang kinakausap, nang hindi isinasakripisyo ang katotohanan. No compromise. Kaya practically, ang hikmah ay yung iparating muna sa tao ang tauhid, ang kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lalo na sa mga hindi pa nakakaunawa nito bago pumasok sa mga masalimuot na usapin. Pinapasukan natin, nagpapalalim tayo sa qadar, mga bagay na hindi dapat dinidiscuss maliban kung ikaw ay talagang nakapag-aral patungkol sa paksa na ito. Okay? At gumamit ng malinaw na ebidensya mula sa Quran at Sunnah. Piliin natin ang tamang pagkakataon at tamang pagpili ng mga salita. Diba? At iwasan natin ang pagmumura, panglalait, at walang saysay na pakikipagtalo. Which is karamihan sa ating mga kapatiran is kahit hindi na fruitful, ay talagang ipinagpapatuloy pa nila ang pakikipag-usap. Bigyan din natin ang bawat tao ng kaalamang naaayon sa kaniyang kakayahang maunawaan. So ito, ang kaida dito mga kapatid is wad'u syai'i fi mawdi'ihi. Okay? Ang hikmah ay ang paglalagay ng isang bagay sa tamang lugar nito. So yun ang ibig sabihin ng hikmah, mga kapatid ko sa pananampalataya. So it means na kung ikaw ay isang dai o tagapag-anyaya sa Islam, dapat alam mo kung ano ang sasabihin mo, kanino ito sasabihin, kailan ito sasabihin, at paano ito sasabihin. Kasi hindi lahat ng katotohanan kailangan nating sabihin. May mga katotohanan na it's better na hindi mo natin sabihin kasi naaayon ito sa hikmah. Pero hindi ko sinabi magsinungaling tayo o kaya itago natin ito. Sasabihin natin ito sa tamang kondisyon at sitwasyon. Ito ang tunay na diwa ng hikmah sa da'wa. Hindi ito nangangahulugang pagkompromiso sa katotohanan, kundi ang paghahatid ng katotohanan sa pinakamainam at pinakaangkop na paraan ayon sa Quran at Sunnah. Lahat ng propeta, mga kapatid ko sa pananampalataya, ay nagsimula sila sa iisang panawagan. Okay? Iisa ang kanilang panawagan sa mga tao. Ano ang kanilang panawagan? U'budullaha ma lakum min ilahin ghayruh. Sambahin ninyo ang Allah. Wala kayong ibang tunay na Diyos maliban sa Kanya. Ito ang kanilang mensahe at dito sila nauna sa pagtuturo ng tauhid. Ito ang sentro, mga kapatid. Sentro ng da'wa ng mga sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Si Nuh, si Hud, Saleh, si Shuaib, si Ibrahim, Musa, si Isa alayhimussalam, at maging si Propeta Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Dito sila nagsimula. Kaya, ang pundasyon ng da'wa ay tauhid. Hindi politika, hindi kultura, hindi pansariling opinyon o kaya pananaw, at hindi rin debate.
ng Allah sa Surah Ali Imran, chapter 3, verse 104, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ. Magkaroon mula sa inyo ng isang pangkat na nag-aanyaya sa kabutihan, nag-uutos ng tama at nagbabawal ng mali. Yun ang sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. Napakagandang talata mula sa banal na Quran. At sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, "Ballighu anni walau ayah." Okay? Iparating mo o kaya iparating ninyo mula sa akin kahit isang talata. Kahit isang talata lamang. Pag alam mo ang talata na yon, iparating natin sa mga tao. So ipinapakita nito mga kapatid na ang bawat Muslim ay may bahagi sa dawa ayon sa kaniyang kaalaman. Kung ano lamang yung nalalaman niya, yun lang yung dapat niyang ipanawagan. Okay? At tandaan natin ayon sa kaniyang kaalaman. Hindi pala sapat yung mabuti yung intensyon mo. Hindi sapat yung mabuting intensyon lamang. Yung sasabihin mo, mabuti ang intensyon ko kasi magdadawa ako. Okay, mabuti. Pero hindi ito sapat ang pagkakaroon ng mabuting intensyon lamang. Kasi sinabi ng Allah sa Surah Yusuf, chapter 12, verse 108. Okay, 108 ng Quran, sinabi ng Allah, "Qul hadhihi sabili, ud'u ila Allahi ala basiratin, ana wa man ittaba'ani." Anong ibig sabihin ng talata na ito? Sabihin mo, ito ang aking landas. Ito ang aking landas. Ako at ang mga sumusunod sa akin ay nananawagan tungo sa Allah ng may ala basiratin, may malinaw na kaalaman. Okay? Ang ibig sabihin, mga kapatid, ng ala basira ay malinaw na kaalaman at matibay na katibayan. Kaya ang dai ay hindi dapat nagsasalita batay sa haka-haka niya lamang o kaya batay sa emosyon niya, kundi batay sa kanyang kaalaman na merong dalil. Kung hindi mo alam yung dalil o kaya hindi malinaw sa iyo ang usapin na ito, ang masala, mas mainam na manahimik. Mas mainam na manahimik at ipaubaya sa nakakaalam. At sinabi rin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratul Isra, chapter 17, verse 36 ng Quran. Wala takfu ma laysa laka bihi ilm. At huwag mong sundin o kaya sabihin ang bagay na wala kang kaalaman. Subhanallah. At marami ang mga gumagawa nito na kahit wala silang sapat na kaalaman patungkol sa bagay, mas pinili nilang magsalita kaysa manahimik o kaya ipaubaya na lang sa mga mas nakakaalam. Ang isang nag-aanyaya sa Islam ay dapat taglay ang ikhlas o kaya katapatan para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat taglay niya yung sabar, yung pagtitiis. Taglay niya yung rifq, yung pagkamahinahon. Taglay niya yung hikmah, yung wisdom, yung tawadu, yung pagpapakumbaba, at yung katarungan kahit sa kaaway. At take note natin itong bagay na ito, mga kapatid, maging makatarungan tayo sa mga tao kahit pa mga ghayru muslimin ang ating kausap o kaya mga non-muslim. Maging makatarungan tayo sa kanila. Dahil sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratu Al-Ma'idah, chapter 5, verse 8 ng Quran. Ano ang sinabi ng Allah? Tandaan natin yung talata na ito. I'dilu huwa aqrabu lit-taqwa. Huwag ninyong hayaan o kaya huwag hayaan ang inyong galit sa isang tao ay magtulak sa inyo upang maging di makatarungan. May mga nag-insulto sa atin, huwag nating hayaan yung galit natin ay magtulak sa atin para maging di makatarungan tayo. Maging makatarungan, i'dilu. Ito ang higit na malapit sa takwa. Sinabi ito ng Allah sa Quran.
Kaya ang tagumpay ng da'wah, no, hindi ito nasusukat sa dami ng nagbalik Islam o kaya sa dami ng viewers, sa dami ng nanonood. Tandaan natin na si Nuh alayhi salam ay nangaral sa loob ng maraming siglo. Ngunit mga kapatid, kakaunti lamang ang sumunod sa kanya. Tungkulin ng dai ang iparating ang katotohanan. At ang Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbibigay ng patnubay. Okay? Ang trabaho natin, iparating, ang Allah subhanahu wa ta'ala ang magpapatnubay. Ano ang sinabi ng Allah sa Surah Al-Qasas, chapter 28, verse 56 ng Quran? Innaka la tahdi man ahbabt, walakinna Allah yahdi man yasha. Subhanallah. Sinabi ng Allah, hindi mo mapapatnubayan ang sino man na iyong naisin. Sino man ang iyong naisin, hindi mo siya magagawang mapatnubayan. Ngunit ang Allah ang nagpapatnubay sa sino mang kaniyang nais. Napakalinaw na talata. Ang Allah ang nagpapatnubay sa sino mang nais niya, hindi tayo, hindi ang sino mang dai. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam kay Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu, "Fawallahi la an yahdi Allahu bika rajulan wahidan khairul laka min humrin ni'am." Anong sinabi ng propeta? Isinusumpa ko kay Allah, kung gagabayan ng Allah sa pamamagitan mo ang kahit isang tao lamang, ito ay higit na mabuti para sa iyo kaysa sa pinakamahalagang pulang kamelyo o kaya pulang mga kamelyo. Ibig sabihin, ganun yung reward, no? Ito ay mas mainam pa kaysa sa pulang mga kamelyo. Ganito kalaki yung gantimpala ng dahil sa atin ginabayan ng Allah yung isang tao. At sinabi rin ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino mang nagturo o gumabay sa isang kabutihan ay magkakaroon siya ng gantimpalang katulad ng gantimpala ng gumawa nito. Subhanallah. Napakaganda pala ng gantimpala. Kasi ginabayan natin yung isang tao at ginawa niya. Naging Muslim siya at nag-ibada. Kung ano man yung gantimpala niya ay ganun din makukuha natin. So isa sa mga pinaka maling nakikita sa ilang mga nag-aanyaya sa Islam ngayon ay ang pag-aakalang ang da'wa ay umiikot lamang sa pagre-react sa mga Kristiyano, pagbatiko sa Biblia, paghahanap ng mali sa ibang religion, o kaya pakikipag-debate sa sino mang may kakaibang paniniwala. Ito yung naoobserbahan natin sa panahon ngayon. Subhanallah. Ngayon mga kapatid, hindi natin itinatanggi na may lugar ang pagtugon sa mga maling paniniwala at ang paglilinaw sa katotohanan. Hindi natin yan itinatanggi. Dahil ang Quran mismo, ang Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran ay nag-uutos na sagutin ang mga pagdududa at ipagtanggol ang katotohanan kapag kinakailangan. Ngunit, mga kapatid ko sa pananampalataya, ang problema ay kapag ito na lamang ang naging sentro ng buong da'wah. Na para bang ang Islam ay umiikot lamang sa pagpuna sa iba o kaya sa pagpuna sa pananampalataya ng ibang mga relihiyon, ng ibang tao. Kapag tinignan natin ang Quran, mga kapatid sa pananampalataya, mga alipin ng Allah subhanahu wa ta'ala, mapapansin natin ang pinakamalaking bahagi nito ay hindi tungkol sa pagtalakay sa Biblia o paghahanap ng kamalian ng ibang relihiyon. Sentro ng mensahe nito ay ang tauhid, pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala, paglilinis ng puso, takot at pag-asa sa Allah subhanahu wa ta'ala, pagtalima sa kanyang mga utos, at
paghahanda sa araw ng paghuhukom. So, ganito rin ang pamamaraan ng lahat ng mga propeta. Hindi sila nagsimula sa pagsuri ng aklat ng ibang pananampalataya o kaya ibang religion. Okay? Hindi sila nagsimula sa ganitong pamamaraan. Nagsimula sila sa Sa isang panawagan. Ano ang panawagan nila? Kung saan sinimulan nila ang kanilang dawa? Napakalinaw. U'budullaha ma lakum min ilahin ghairi. Sambahin ninyo ang Allah. Wala kayong ibang tunay na Diyos maliban sa Kanya. Ito ang panawagan ng mga propeta at ito ang dawa nila. So napakalinaw mula sa Quran. Ito ang pundasyon ng kanilang dawa. Kaya mga kapatid ko sa pananampalataya, baka panahon na baguhin natin yung ating mga pamamaraan. Maging si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa loob ng maraming taon sa Makkah, ang kanyang pangunahing tinuro sa mga tao ay ang tauhid. No? Patungkol sa pananampalataya natin. Pananampalataya natin sa kabilang buhay. Paglilinis ng ating mga ugali, ng ating mga manners, akhlaq, at pagtalikod sa shirk. Hindi niya ginawang sentro ng kaniyang pangangaral ang paghahanap ng kontradiksyon sa Torah at Injil. Okay? O kaya sa Bible. Hindi ko sinasabing ang Torah at Injil, yun ang Bible. Pero, maskin sa Bible, hindi natin dapat pinaprioritize yung mga bagay na ito. At sa time natin ngayon sa kasalukuyan, may ilan na halos lahat ng kanilang nilalaman, yung da'wa, ang content ng kanilang da'wa ay tungkol sa mali ang Biblia, paano talunin ang mga Kristiyano, paano ipahiya ang kabilang relihiyon, mga debate challenge, di ba? Unti-unting nagiging kultura ng argumento ang da'wa. Ang layunin natin, mga kapatid, balik tayo. Ano ba talaga ang tunay nating layunin? Hindi na ang paggabay sa tao, kundi hindi rin ang pagkapanalo sa usapan. Pagkuha ng maraming views at paghahanap ng susunod na makakadebate. Hindi ganyan yung layunin natin. I'm sorry for saying this, but I have to say this, na ang tunay at tamang da'wa ay hindi paghahanap ng kalaban. Maghanap tayo ng debate. Ito ay paghahanap ng taong maaakay sa katotohanan. Kung ang isang Muslim ay napakahusay magsalita tungkol sa mga pagkakamali, mga kontradiksyon ng Biblia at ng Kristyanismo, ngunit hindi niya maituro ang tauhid, ang kahalagahan ng sala, ang ikhlas, ang sunna, ang paggalang sa mga magulang, ang paglinis ng puso, ano pang mga magagandang katuruan ng Islam, ang mga pangunahing aral ng ating relihiyon, may kailangang ituwid sa pagiging balance ng kanyang da'wa, ng da'wa ng kapatid na ito. Kailangan nating ituwid at bigyan siya ng payo. Hindi rin dapat makalimutan na ang mga Muslim mismo, tayo mismo, ang higit na nangangailangan ng kaalaman. Marami sa ating hanay ang hindi marunong magbasa ng Quran. Pati Al-Fatiha, hindi pa tama ang kanyang pagbabasa. Hindi alam ang mga kondisyon ng sala, ang mga rukun, arkan ng sala at mga sunnah, mga wajibat ng sala, hindi alam. Hindi nauunawaan ng husto ang tauhid at nalilito sa mga usapin ng akida. Samantalang ang oras ng ilan ay halos nauubos sa walang katapusang pagtugon sa bawat bagong argumento ng ibang reliyon. So sad na ito yung realidad
na nangyayari sa ating panahon ngayon. Ang pagtugon, yung pag-rebut sa mga attack laban sa Islam ay bahagi ng dawa kapag ito ay kinakailangan, mga kapatid. Ang pakikipag-debate ay pwede rin maging kapaki-pakinabang, beneficial ang debate kung ito ay ginagawa ng taong may sapat na kaalaman, ar-rasikhuna fil ilm. Okay? At dapat may malinaw na layunin na ipakita ang katotohanan. Ngunit hindi ito ang kabuuhan ng dawa. At lalo nang hindi ito dapat maging sukatan ng pagiging matagumpay na dai. Ano pala ang sukatan? Kung hindi ito? Well, ang sukatan ng isang tunay na dai, nag-aanyaya sa Islam, ay hindi kung ilang debate ang kanyang napanalunan. Okay? Kundi kung gaano karaming tao ang natutong sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala ng tama, natutong magmahal sa sunnah, iniwan ng shirk at bid'ah, at naging mas masunurin sa kanilang Panginoon. At higit sa lahat, gusto kong idagdag ito, naging mas mabuting tao. Ang da'wa, mga kapatid, ay hindi tungkol sa pagpapalaki ng ating pangalan, kundi sa pagpapakilala sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng makakatalo, makakadebate, kundi sa paghahanap ng mga pusong handang tumanggap ng katotohanan. Ito ang da'wa, mga kapatid. Kaya sana meron tayong natutunan mula sa mga payong ito at huwag niyo sanang masamain ang payo mula sa inyong kapatid.